mahalaga ang malinis na tubig, hindi lang bilang inumin, kundi para sa iba pang gawain gaya ng pagluluto, paliligo. Pero alam nyo ba na dito sa Metro Manila, hindi lahat may supply ng tubig. At kung magpapakonekta naman, masyado raw mahal para sa mahihirap nating kababayan. Nakatutok si Maki Pulido. Paigiban ng pamilya ni Maricel Alcantara ang isa sa pinagbibilhan ng tubig ng maraming residente ng Barangay Tumana, Marikina City. 50 centavos ang isang galon, 1 peso and 50 centavos ang isang timba at 60 pesos naman ang isang drum. Dito namimili ng inuming tubig at panluto si Henry Otares. Kung tutuusin, pwede naman silang magpakonekta ng hose diretso sa loob ng bahay. Pero mahal daw. 3 hanggang 10,000 piso kasi ang koneksyon. Mabibigyan ba kami ng galing sa nawasan okay, walang problema yan wala lang pambayad Sa pag-aaral ng Ibon Data Bank, kung sino pa ang mahirap, siya pang mas malaki raw ang ginagastos para makabili ng malinis na tubig. Ang kumikita raw ng 100 to 400 pesos kada araw, 18 to 60 pesos ang ginagastos sa pag-igib ng inuming tubig kada araw. Di naman ito'y tinatanggi ng MWSS, kaya nga raw ang layunin nila ay malagyan ang lahat ng koneksyon. Pag kinompute mo, total, kinompare mo yung volume ng tubig na binabayaran niya by the drums as against dun sa per cubic meter, mas mataas talaga yon. Kaya nga, kasama talaga, kaya it's always an objective to provide individual connections. Ang problema raw, may mga lugar talagang di kaya ang direct connection tulad sa mga komunidad na posibleng i-relocate dahil hindi nila pag-aari ang lupa. Sa datos ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, higit 90% na raw ang water coverage ng Maynilad at Manila Water sa Metro Manila. Mula raw pumasok sa negosyo ang mga water concessionaire, milyong Pilipino na ang nadagdag sa bilang ng mga may water connection sa bahay. Walang datos kung ilan ang nag-iigib hanggang sa ngayon. Sabi ng Ibon Data Bank, ang napag-iwanan ay ang mga mahihirap na walang pambayad ng water connection. Aminado ang MWSS na negosyo naman talaga ang pagbibigay ng tubig at kung ito'y isubsidize, baka kailangang tumaas ang taripa ng ibang water consumer. Hindi responsibility ng private sector na mag-provide ng subsidy. It's either a responsibility of the national government, in which case, pag national government ang nag-provide ng subsidy, kukunin niya yan from taxes. Karapatang pantao ang may mapagkunan ng malinis na tubig. Di raw kailangang libre, pero sana sa abot kayang halaga. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.